Mga kababayan, naisip nyo ba kung anong fighter jet ang posibleng dumagundong sa kalangitan ng Pilipinas sa darating na 2027? At alam nyo ba na habang abala ang lahat sa pag-aabang sa Block 1 variant nito, may nakalatag na palang blueprint para sa mas mabagsik at mas modernong Block 2 na magpapabago sa laro sa West Philippine Sea. Kahit simple lang ang forma niya sa labas ngayon, handa na ba kayong malaman kung gaano kalupit ang magiging kaloob-looban ng susunod nating fighter jet? Kumusta, mga kadepensa? Maligayang pagbabalik sa ating channel. Kung nagbabasa kayo ng mga balita tungkol sa depensa kamakailan, siguradong nakita nyo na ang malalaking ulo ng balita mula sa South Korea na nagsasabing done deal na raw ito. Oo, pinag-uusapan natin ang inaabangang pagbili ng Philippine Air Force, ang KF-21 Boramae mula sa South Korea. Pero gaano nga ba tayo kalapit sa katotohanan? Pwede na ba tayong magdiwang, o baka naman masyado lang maaga ang pag-asa? Ngayong araw, gagawa tayo ng isang malalimang pagsusuri o deep dive analysis. Hihimayin natin ang tinatawag nilang high-intensity package negotiations na nangyayari ngayon sa pagitan ng Department of National Defense at Korea Aerospace Industries. Pag-uusapan natin ang napakalaking 70% financing offer ng Seoul, ang plano para sa Clark Air Base, at kung bakit napakakritikal na mapirmahan ng kasunduan bago matapos ang taon. Maupo muna kayo, kumuha ng kape, at suriin natin kung gaano na nga ba kalapit sa katotohanan ang bagong pakpak ng Philippine Air Force. Para maintindihan natin ang pagmamadali, kailangan muna nating tingnan ang kabuuang sitwasyon. Ang Armed Forces of the Philippines ay kasalukuyang nagsasagawa ng kanilang $35 billion Horizon 3 Modernization Program. Ang pinakalayunin dito ay ilipat ang pokus ng sandatahang lakas mula sa panloob na seguridad patungo sa panlabas na pagtatanggol ng teritoryo, partikular na ang pagbuo ng isang kapanipaniwalang puwersa o credible deterrent posture sa West Philippine Sea. Dito pumapasok ang Multi-Role Fighter o MRF project. Dati, pinagpipilian natin kung ang F-16 ba ng Amerika o Gripen ng Sweden ang kukunin. Pero bigla na lang umarangkada ang KF-21 Boramae ng South Korea. Ayon sa mga pinakabagong ulat mula sa mga lokal at internasyonal na sumusuri sa depensa, ang DND at CAI ay kasalukuyang nasa advanced at high-intensity phase ng negosasyon para sa 12 hanggang 20 units ng KF-21. Ibig sabihin, tanggap na ang kakayahan ng eroplano, ang pinupukpok na lang ngayon ay ang mga kritikal na detalye, ang paraan ng pagbabayad, kailan ang padala, at ang suportang industriyal na makukuha natin. Kaya naman si CAI CEO Cha Jae-byung ay lubos ang kumpiyansa. Inaasahan ng South Korea na opisyal na mapipirmahan ang export contract bago matapos ang 2026. Kung matutuloy ito, ang Pilipinas ang magiging kauna-unahang international customer sa buong mundo na bibili ng KF-21. Kaya ang tanong, bakit biglang naging nangunguna ang KF-21? Dahil lang ba ito sa ganda ng eroplano? Ang Boramae ay isang 4.5 generation fighter na may advanced AESA radar at partial stealth features. Pero sa mundo ng pagbili ng kagamitang pangdepensa, budget ang nagpapasya. Ito ang nagpabago sa laro na hindi kayang tapatan ng ibang bansa sa ngayon. Ang Export-Import Bank of Korea, Exim Bank, ay nag-alok ng isang dambuhalang concessional financing package. Pakinggan nyo ito, handang pautangin ng South Korea ang 70% ng kabuuang halaga ng kontrata, na tinatayang aabot sa $1 billion hanggang $1.93 billion. Dahil dito, 15% na down payment na lang ang kailangang ilabas ng Pilipinas sa simula. Para sa isang bansa tulad natin na may limitadong budget para sa depensa, napakalaking tulong nito. Kung sa Amerika tayo bibili ng F-16, dadaan tayo sa Foreign Military Sales o FMS process na kilalang napakahigpit at madalas ay nangangailangan ng malalaking bultuhang bayad. Sa alok ng Korea, parang sinabi nila sa atin, kunin niyo muna ang mga eroplano para maidepensa ang inyong kalangitan, at bayaran niyo kami sa pamamagitan ng abot-kayang pangmatagalang utang. At hindi lang basta bilihan ng eroplano ang usapan dito, mga kadepensa. Ang negosasyong ito ay isang integrated deal. Isa sa mga pinakamahalagang niluluto ngayon ay ang plano ng South Korea na magpatayo ng isang lokal na maintenance, repair, and overhaul, MRO, facility mismo sa loob ng Clark Air Base. Bakit ito napakahalaga para sa atin? Una,
Hindi na natin kailangang ipadala pa sa South Korea ang mga jet kapag may kailangang ayusin, na makakatipid sa oras at milyon-milyong piso. Pangalawa, magkakaroon tayo ng technology transfer kung saan matututo ang ating sariling mga inhinyero at mekaniko kung paano humawak ng modernong fighter jets. Bukod pa rito, may malaking bentahe ang Pilipinas sa low-high stika. Kasalukuyan na tayong gumagamit ng 12 units ng FA-50 Light Fighters na gawa rin ng KAI, at may mga plano pang magdagdag ng mga single-seater variants. Kung itatayo ang MRO hub sa Clark, pagsasamahin nito ang suporta para sa FA-50 at sa paparating na KF-21. Ayon sa mga eksperto, maaari pa itong maging dahilan para maging sentro sa rehiyon ang Pilipinas. Ibig sabihin, kung ang mga kapitbahay natin sa Southeast Asia ay bibili rin ng KF-21 sa hinaharap, posibleng dito nila sa Pilipinas ipagawa ang kanilang mga eroplano. Damako naman tayo sa schedule, dahil ito ang nagpapakita kung bakit nagmamadali ang lahat. Ang target na padala para sa unang batch ng mga KF-21 nanogram Pilipinas ay sa pagitan ng 2027 at 2029. Napakabilis nito, mga kababayan. Kung bibili tayo ng bagong F-16 ngayon mula sa US, baka taong 2030 o higit pa bago ito dumating dahil sa napakahabang pila sa pabrika ng Lockheed Martin. Nagsimula na ang bultuhang paggawa o serial production ng KF-21 noong Hulyo 2024, at ngayong 2026 ay nagpapadala na sila ng mga unang operational units para sa South Korean Air Force. Ang alok sa atin ng KAI ay isingit ang order ng Pilipinas sa kasalukuyang aktibong linya ng produksyon. Ngunit para matupad ang 2027 delivery target, kailangang mapirmahan ang kontrata ngayong taon. Kaya naman ganito na lamang ang bilis at igting ng pag-uusap ng dalawang panig ngayon upang maayos ang mga detalye ng pautang at suportang industriyal. Linawin lang din natin, ang unang makukuha natin ay ang Block 1 variant na nakatutok para sa labanang himpapawid o air-to-air combat. Bagamat limitado ang kakayahan nito laban sa mga target sa lupa sa simula, siniguro ng KAI na ang mga eroplanong ito ay maaaring i-upgrade papunta sa mas modernong Block 2 multi-role standard sa hinaharap. Bilang pagtatapos, gaano nga ba kitoto at kalapit ang pirmahan? Sa mundo ng pagbili ng kagamitang pangdepensa sa Pilipinas, mayroon tayong gintong patakaran, hindi pa ito maituturing na pinal hanggat walang opisyal na pirma ang kontrata at hindi pa nailalabas ang notice to proceed. Subalit, kung titingnan natin ang matinding pangangailangan ng ating bansa sa West Philippine Sea, ang pambihirang alok na pautang ng Korea, at ang mabilis na schedule ng padala na nakasalalay sa pagpirma ngayong 2026, masasabi nating ito na ang pinakamalapit na narating ng Pilipinas sa pagkakaroon ng isang tunay at modernong puwersa sa himpapawid. Halos lahat ng piraso ng puzzle ay nasa lamesa na. Kayo, mga kadepensa, sa tingin nyo ba ay ito na nga ang tamang sagot sa depensa ng ating bansa? E-comment ang inyong mga opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga usaping depensa ng ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas, at hanggang sa susunod na video.